Hello and welcome mga tol. Sa video nga ito tatalakayin na nga natin etong chapter 3 ng Baki Reian kung saan magtatapat nga rito etong si Kosho at etong si Doppo Orochi. Pero bago natin simulan yan ay pakipindot muna etong subscribe at follow button para na rin sa pag-unlad dito sa ating Facebook page at YouTube channel. At tara, simulan na nga agad natin. So bago nga tayo magsimula ay onting recap muna tayo dito sa ating previous chapter na chapter 2 kung saan pinakita nga doon etong pagkatao o pagkabata neto ni Jack Hanma kung saan isa nga siyang batang nasa simbahan lagi. At bago nga magtapos etong chapter 2 ay sinabi nga ni Tokugawa dito kay Jack Hanma na interesado nga daw etong si Kosho Shinogi dito kay Jack Hanma. At doon na nga nagtapos etong chapter 2 ng Baki Reian. So tumungo na nga tayo dito sa ating chapter 3 na may pamagat nga na a body equipped with a swords. At dito nga sa first panel ay pinakita nga etong pagputol neto ni Doppo Orochi sa isang metal wire at nandito nga rin etong si Katsumi at etong si Kosho Shinogi. At pagkaputol niya nga rito ay napasabi nga etong si Doppo na kayang-kaya niya nga daw putulin ang ganitong wire gamit lang ang kanyang kamay na parang kutsilyo. At sumugot nga dito etong si Katsumi na pareho tayo. Samantalang eto namang si Kosho Shinogi ay pinulot nga etong putol na wire at napasabi na eto na nga yung isa sa mga bagay na yun. At agad namang sumagot etong si Katsumi na kung saan hindi naman daw sa di niya kaya, hindi niya nga lang daw talaga ito ginagawa. At dito nga pinakita etong metal wire na nakapatong dito sa dalawang hollow blocks. At nilapitan nga ito neto ni Kosho Shinogi at pinasok niya nga etong kanyang kanang kamay dito sa kanyang damit. At maya maya pa'y bigla nga itong umatake na sobrang bilis na kung saan naputol nga sa gitna etong metal wire. At humanga nga rito etong si Doppo Orochi at pinulot nga neto ni Katsumi ang kaputol neto at napasabi na mas malinis pa ito sa hiwa kaysa sa tatay ko. At dito nga'y sumagot etong si Doppo Orochi na mas mabagal nga lang daw ang kanyang ginawa na knife hand kumpara dito sa ginagamit nga ni Kosho Shinogi na knife finger. At dito nga'y sumagot etong si Katsumi na pero alam mo nagagawa ko ng ganito kadali ang isa sa mga teknik neto ni Doppo Orochi. At dito na nga nagsalita etong si Kosho na alam ko namang sinasabi ko to sa mga nakakaalam na pero iba talaga ang live combat. At sabay dagdag nga dito neto ni Kosho naaalala niya nga daw bigla, Doppo Sensei, pwede ko bang hiramin ang iyong dibdib? Na kinagulat naman neto ni Katsumi at kinatuwa naman neto ni Doppo Orochi. At dito nga'y nakapwesto na sila, nasa gitna nga nila dito etong si Katsumi. At sinabi nga dito neto ni Doppo Orochi, sabihin na lang natin na medyo matanda na ako para mag-ipon pa ng bagong peklat, diba? At dito nga'y sumagot din etong si Kosho at nag-iwan ng question na kung saan sa unang tingin iisipin kong blades ang specialty mo. Pero at dito nga lumipat ang scene kay Katsumi kung saan napapaisip nga dito itong si Katsumi na kung saan hindi nga daw simpleng palitan lang ng suntok ang mangyayari dito. Kung saan balak nga daw neto ni Kosho ibuhos ang buong lakas niya ng kanyang mga slash attack. At dito nga'y nagsalita etong si Doppo Orochi na tara na, samantalang etong si Kosho ay naganda na nga dito ng kanyang knife finger. At dito nga mga tol ay naganda na rin etong si Doppo Orochi at ayon nga dito sa narrator, pati nga daw ang tinaguriang God of War dito sa karate na si Doppo Orochi ay ito nga daw ang pinipiling galaw para simulan ng kanyang tachiai na tinatawag na front kick na kung saan ito nga daw ang pinakaunang kicking technique na tinuturo sa sino mang baguhan nakatuon sa gitna. At dagdag pa nga dito ng narrator na ang linya nga daw sa gitna ng katawan na dinadaanan ng karamihan sa mga vital points ang median plane na kung saan ang bahagi ng dinadaanan ng karamihan sa vital points sa katawan ay ang median plane kung saan hindi kanan, hindi kaliwa kundi direkta sa pinakaubod ng gitna. At dito nga mga tol ay tinamaan na pala ng sipa dito etong si Kosho neto ni Doppo at ayon pa nga dito sa narrator ang front kick nga daw ng God of War ay nakatutok nga daw mismo sa pinakagitna. At dito nga mga tol ay bumalik na dito sa kanilang laban kung saan tumalsik nga ng gusto dito etong si Kosho sa lakas nga ng sipa neto ni Doppo, ngunit agad nga siyang sumipa dito sa dingding para nga makatayo o makalanding. At dito nga mga tol sa isip ni Katsumi, anong klaseng sipa yun? Ang lakas nga daw nun mga tol, kahit papano nga daw ay nakadepensa eto si Kosho. At dito nga mga tol ay makikita na may galos nga etong dalawang braso neto ni Kosho. At dito nga'y napasabi etong si Doppo Orochi ang dumi ng galaw na yun. At dito nga mga
mga tol ay may tumulo nga na dugo dito sa paa neto ni Doppo Orochi at dagdag pa nga dito neto ni Doppo na pero matalino at nagulat nga dito etong si Katsumi at dito nga inangat neto ni Doppo ang kanyang paa at sinabi, "Hayop, isiniksik niya ang kanyang daliri sa likod ng tuhod ko tapos hinatak niya ito at doon niya ako nahuli." At dito nga mga tol ay inawat na sila neto ni Katsumi at napasabi nga rito etong si Katsumi, "Anong akala nyo dito? Sabi nyo live combat daw, sparring match lang to, hindi kayo nasa digmaan." At sabay sabi nga ni Doppo na alam mo Katsumi, baka ang laban mo kay Jack ay lampas pa sa kahit anong digmaan, yan ang sinasabi ko. At dito nga mga tol ay napatingin na lang etong si Katsumi dito kay Doppo Orochi. So isa lang ang ibig sabihin neto mga tol, hindi lang etong si Kosho ang interesadong labanan etong si Jack Hanma dito sa Baki Reien. Dahil masasabi ko nga na marami nga ang nakakapansin o nakamata nga dito kay Jack Hanma. So doon na nga nagtatapos ang ating chapter 3 ng Baki Reien. Kaya naman abangan nyo nga ang ating chapter 4. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Maraming salamat sa panonood at pagsuporta dito sa ating munting channel mga tol. Kaya naman abangan nyo nga ang ating next upload. At syempre hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa panonood. Peace out.